Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon naman ay isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na matutunghayan. Pero syempre bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga kaibigan dyan. Hi po kay Ma'am Tess Kidim from Makati, Jerwin Rizaldo from San Guillermo Isabela, Alona Hernandez from Kuwait, Marcelina Cañete from Kuwait, Kimberly from Iloilo City, Sarah Ann from South Korea, Marie-Jean Santos from Bahrain, Alebita Solo from Milan, Italy, Raquel Person from Stockholm, Sweden, at Wena Fernando from Kuwait. Tumutok lamang kayo dahil ngayon ay ating matutunghayan ang isang kwentong pag-ibig na masusukat kung hanggang saan ba ang kayang maisakripisyo ng isang tao makamit lamang ang ninanais ng kanyang puso. Kaya naman heto na ang kwentong pag-ibig ni Rafael at ni Karil. Kung may gusto kang makuha, dapat pagtrabahuan mo. Hindi lahat ng bagay ay naihahain sa harapan ng isang tao nang walang kahirap-hirap. Yon ang itinatak ni Karil Joselito sa isipan simula pa noon. Pangaral yun ng kanyang tatay Edgar na siyang kasama na lang niya sa buhay. Wala na siyang ina dahil namatay ito nang maipanganak siya. Pero ganun pa man, hindi naman niya naramdaman na may kulang sa kanya. Sa kanyang paglaki, dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama. "Uwi ka na ba, boss madam?" Pukaw bigla ng pansin ni Roy, isa sa mga kasamahan ni Karil sa trabaho bilang isang guard sa isang malaking bangko. Kaya napabalik siya sa realidad. Tumango si Karil na may ngisi sa labi, lalo na nang marinig ang tawag sa kanya. Boss madam ang minsang tinatawag sa kanya kasi wala daw siyang kinatatakutan. Natural lang naman yon kasi nga lady guard siya. Kailangan niyang maging matapang sa kanyang trabaho. "Oo, uuwi na ako. Hindi uso sa akin yung OT, tol." Anya sa katrabaho. "Sige, boss madam, ingat ka ha." Lumawak ang ngisi ni Karil. "Silang dapat mag-ingat sa akin." Sagot niya naman sa lalaki. Sumaludo muna si Karil bago tuluyang umalis at naglakad na pauwi. Lumalalim na ang gabi pero hindi naman siya takot. Maalam siya sa martial arts, na mismong tatay niya ang nagturo sa kanya, kaya kayang-kaya niya ang sarili niya. Nang marating ni Karil ang eskinita na walang katao-tao, nakita niya ang isang babaeng nakaitim ng jacket, kagaya ng suot niya na tumatakbo. Napatigil nang wala sa oras si Karil. Nang mapansin na sa direksyon niya, dumiretso ang babae. Hindi pa man naibubuka ni Karil ang labi niya, bigla na lamang may hinagis na tela sa kanya ang babae at nanakbo papalayo. Kumunot tuloy ang noo niya dahil doon. Lakas naman ang amats nun. Bulong pa ni Karil sa sarili at napapailing pa bago tapunan ng tingin ang telang binato sa kanya. Ang kaso ay unti-unti siyang namula nang mapagtanto kung ano yun. "Langya, kanyang brief ba to?" Bulalas na lang niya. Kulay itim ang brief at mukhang mamahalin dahil sa tatak sa bandang waistband. Pero mas namula si Karil nang makita ang size nun. Ang laki? Namumulang sabi niya sa sarili at wala sa sariling napa-sign of the cross bigla. Napaisip tuloy si Karil kung sino man ang may-ari ng brief na ito. Talaga namang pinagpala talaga. Habang besi si Karil sa pagtitig sa brief, may bigla siyang narinig na nagmura ng malutong malapit sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang isang bulto ng matangkad na lalaki na humahangos na tumatakbo papunta sa kanya. "Gotcha! Magnanakaw ka. Akala mo makakatakas ka sa akin, ha?" Sabi pa ng lalaki at mabilis na nahuli ang palapusuhan ni Karil na gulong-gulo pa rin sa nangyayari. Kaya hindi siya agad nakapalag. "Manyakis ka, pati brief ko hindi mo pinatos." Bulalas pa nito. "Ha?" Napamaang na lang talaga si Karil. Pero unti-unti niyang napagtagpi-tagpi ang nangyayari. Napagkamalan lang naman siyang magnanakaw ng brief. "Teka, hindi ko alam kung anong sinasabi mo." Sinubukan pa ni Karil na magpumiglas pero hindi siya makawala dahil sa higpit ng hawak sa kanya ng lalaki. "Sa presinto ka na magpaliwanag. You didn't just invade my damn privacy. Talagang nagnakaw ka pa. At sa lahat ng pwede mong nakawin, brief ko pa talaga." Sabi pa ng lalaki. Namilog na lang ang mga mata ni Karil. Nang bahagyang naliwanagan ang mukha ng lalaki ay nagulat siya. Paanong hindi? Ang sikat lang naman na TV host na si Rafael Cortez. Itong nasa harapan niya. Kilala niya kasi gustong-gusto ito ng tatay niya.
Kung nasa ibang sitwasyon lang siya ngayon, baka nagpa-picture na siya. Hindi ako magnanakaw. Kung ano man yung binibintang mo, nagkakamali ka. Pagtatanggol pa ni Karil sa sarili. Matigas naman na umiling si Rafael. No, I ain't gonna fall for your lies. At dapat sa mga kagaya mo, mabulok sa kulungan. Hoy, wala kang ng ebidensya. Bitawan mo nga ako. I said no. Huwag ka nang magbatigas. Sabihin mo na lang lahat ng mga gusto mong sabihin sa harap ng mga pulis. Nagsisigaw na si Karil pero wala rin talagang silbi. Wala namang kasing taong dumadaan doon kaya wala ring makakarinig. Malapit lang ang police station kaya ilang minuto lang ay narating na nila yon kahit naglakad lang sila. Masama ang tingin na ipinukol ni Karil kay Rafael nang magsimula na itong mag-report sa pulis. Abay, kilala kita. Napapanood kita sa TV. Bulalas ng pulis at namamanghang tumingin kay Rafael. Pwede pa picture, idol. Natutuwang sabi pa ng pulis na akala mo'y walang trabaho. Sir, as much as I'd love to take a picture with you, I'm not here for that. Andito ako para mag-file ng complaint. Seryosong saad pa ni Rafael bago balingan si Karil. This woman beside me. Pinasok niya yung bahay ko. She's a damn intruder. And not only that, ninakaw niya pa yung brief ko. Hindi nga sabi ako yun. At may babae kanina akong nakasalubong. Hinagis niya sa akin yung brief mo. Shut up. Magsisinungaling ka pa eh. Ihuli ka na sa akto. Putol pa ni Rafael sa sinasabi ni Karil. So wala na akong karapatang ipagtanggol yung sarili ko, ganon? Hahayaan ko na lang na apihin mo ko? At pagsisihan yung kasalanang hindi ko naman ginawa? Todo deny ka pa dyan. Kitang-kita ko naman ikaw yung may hawak ng brief ko. Akmang sasagot pa ulit si Karil nang bigla na lamang nilang narinig ang padabog na hampas ng pulis sa lamesa. Kumalma nga kayo dyan. Umayos kayo at baka mapuno ako dito sa inyo. Nawawalan na ng pasensyang awat nito kina Karil at Rafael. Napabuntong hininga na lamang ang dalawa. Unti-unti din naman silang kumalma. Kalaunan ay bumaling sa pulis. Ngayon sir, sabihin mo yung nangyari. At ikaw ma'am, huwag ka na munang magsasalita. Mamaya ka na, okay? Masungit pa na sabi ng pulis. Masungit na tumango na lamang si Karil at napahalukip-kip na lang. Kung nakakamatay lang yung tingin, kanina pa nakabulagta itong si Rafael sa gilid niya. I was having a great time in my house. When I heard a loud thud in the kitchen, it turns out, nandun na pala yung babaeng yan at nagtatago. Natakot naman ako kasi syempre, nalooban ako. Ang kaso nakatakas. But thank goodness, I was fast enough to catch her. Pagpapaliwanag pa ni Rafael. Kating-kati na si Karil na ratrat din ang mga salita si Rafael. Pero wala pang hudyat ang mamang pulis. Kaya kahit gustong-gusto na niyang pagsisigawan ito, nanatili na lamang siyang tahimik. Iho, itinatanggi ni ma'am yung paratang mo. Matanong ko nga, may ebidensya ka ba? Taas kilay pang tanong ng pulis kaya mapanghamon ding tumingin si Karil kay Rafael. Well, she's wearing the same jacket. Sapat na yung ebidensya. Napailing naman yung pulis. Hindi sapat yun, iho. Pero para mas mapanatag yung loob niyong dalawa, i-view natin yung CCTV sa area kung saan mo nahuli si ma'am. Sabi nito bago bumaling kay Karil. Ayos lang naman yun ma'am, diba? Ngumiti naman si Karil. Okay na okay po. Pa-check na lang agad kasi kailangan ko na pong umuwi agad. Sagot niya tsaka tumingin ulit kay Rafael. At ikaw, kapag napatunayan na mali ang bintang mo sa akin, ipapakalat ko talaga para mabahiran ng dumi ang image mo. Banta pa nito. Fine. As if I'm scared. Kapag napatunayan ko na ikaw, mabubulo ka talaga sa kulungan. Sabi naman nito, napailing na lang ang mamang pulis. Agad na itong nag-check ng records ng CCTV kung saan naganap ang insidenteng yun. Inabot pa ng ilang minuto pero pinagtsagaan ni Rafael at Karil ang paghihintay. Nang sa wakas ay nakita na ng mga pulis ang record, agad nitong ipinakita agad sa kanila. Eto na. At mukhang tama si ma'am, sir. Hindi talaga si ma'am yung nanloob sa inyo. Ipinasa lang sa kanya ang brief na hawak at nagkataon lang na halos pareha sila ng suot na jacket. Sabi pa ng pulis kaya napangisi na lamang si Karil at mayabang pang tumingin kay Rafael na parang hindi pa rin maproseso ang lahat dahil hindi ito nakapagsalita agad. Sabi na bintang kasi ng bintang, wala namang sapat na ebidensya. Nasayang tuloy yung oras ko. Pagpaparinig pa ni Karil sa lalaki at napapailing na lang na naglakad pa palabas ng police station. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay may bigla na lamang humawak sa braso niya. Wait! Tigil pa ni Rafael kay Karil. Ano na naman? Nawawalan ng pasensyang tanong pa nito.
Napalunok naman si Rafael at bumuntong hininga. Look, I know I messed up, okay? Kaya sorry. Sorry sa pang-akos ako sa'yo. Sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Sagot pa nito. Tumango na lamang si Karil para matapos na agad. Ayokong tanggapin yung sorry mo, sa totoo lang. Naperwiso mo ko. Nasayang dahil sa walang kwentang sitwasyon na to. Kaya kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Actually, may isa pa. Nahihiyang sambit pa ni Rafael. Ano ba yun? Sabihin mo na. May tatay akong naghihintay sa akin at paniguradong nag-aalala na dahil kanina pa ako wala doon. Were you serious about what you said earlier? Na ipapakalat mo tong nangyari ngayon? Tanong nito at kabadong napakamot sa likod ng ulo. I know that I'm a bit famous, but I can't afford to face a lot of bashing about what happened. Kaya sana pwedeng sa atin na lang yun. Napamaang na lamang si Karil. Hindi sa makapaniwala na sa mga oras na to talagang inaalala pa nito ang image niya. Takot nga siguro ito. Pero wala namang pakialam doon si Karil sa totoo lang. Tinakot lang niya kanina ang lalaki dahil napikon na talaga siya. Hindi naman niya inaasahan na maniniwala ito kaagad. Pag-iisipan ko muna, sagot niya. Namilog naman ang mga mata ni Rafael. Bakas na bakas ang takot sa mukha nito kaya muntikan nang bumunghalit ng tawa si Karil. But, I'll do whatever you want. Basta wag mo lang ipagkalat, please. Pagmamakaawa pa nito. Hindi ko alam. Uwi na ako, bahala ka na dyan. Anito at saka agad nang umalis. Mabuti na lang hindi na siya hinabol pa nito kaya matiwasay na nakauwi si Karil. Pagkarating sa bahay nila, ay tulog na ang Tatay Edgar niya. Dahan-dahan siyang kumilos dahil baka magising pa ito. Naglinis lang ng katawan si Karil bago tuluyang nagpahinga. At nakatulog na nga. Kinabukasan, naulinigan niya ang kanyang tatay na may katawanan sa maliit nilang sala. Kumunot naman ang noo ni Karil. Ang aga-aga pa. May bisita na agad si tatay? Bulong pa ni Karil sa sarili at magulo pa yung buhok na naglakad papuntang sala sa pag-aakala na baka kabarkada lang ito ng kasama ng tatay niya. Idol na idol talaga kita. Inaabangan ko yung programa mo tuwing tanghali. Tinig pa ni Karil na sabi ng tatay niya sa kausap. Talaga po, tay. Naku, salamat po. Asus, maliit na bagay. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo. Kasi napapasaya mo ko. Hindi ako nabuburyo dito tuwing tanghali kasi aliw na aliw ako sa show mo lagi. Ang galing mong host, iho. Namilog na lamang ang mga mata ni Karil nang rumihistro ang boses ng kausap ng kanyang tatay. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Rafael nga yun. Dahil sa gulat, hindi na nakagalaw pa si Karil sa pwesto niya. Lalo pa nang bumaling sa kanya ang tatay niya at si Rafael. O anak, gising ka na pala. May bigatin pala tayong bisita. Hindi mo naman sinasabi sa akin na magkakilala pala kayo nitong si Rafael eh. Alam mo namang aliw na aliw ko sa batang ito. Tuwang-tuwa pa na saad ni Tatay Edgar at tinapik pa ang balikat ni Rafael na awkward lang nang umiti nang magtama ang tingin nila ni Karil. Medyo confused naman si Karil doon pero tumango na lang siya at sinakyan ang sinabi ng tatay niya. Oo nga tay, hindi ko nakwento sa inyo. Kakamot-kamot sa likod ng ulong Anya. Hindi. At kung hindi pa nagmagandang loob itong si Rafael na bumisita dito ngayon, para mga musta, hindi ko pa malalaman. May bahid na pagtatampo sa boses ni Tatay Edgar. Napangiwi na lamang si Karil. Talagang parang siya pa itong may kasalanan. Pasimple niyang sinamaan ng tingin si Rafael na napaubo lang ng sunod-sunod at agad nang nag-iwas ng tingin. Sorry na, tay. Alam mo namang busy ako, no? Nawala lang sa isip ko. Pagrarason na lang ni Karil. Ikaw na bata ka talaga. Pero teka nga, at mamamalengke lang ako ng tanghalian natin. Wala ka palang pasok ngayon at rest day mo? Bumaling si Tatay Edgar ulit kay Rafael. Sige iho ha, ang anak ko na muna yung bahala sa'yo. Lalabas lang ako saglit. Masunuring tumango naman si Rafael. Sige po, wala pong problema. Tinapik muli ni Tatay Edgar ang balikat ni Rafael bago sinulyapan si Karil gamit ang seryosong tingin. Kalaunan ay tumayo na ito at lumabas na nga ng bahay nila. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, masama agad ang tingin ni Karil kay Rafael. Hindi na niya napigilan pa ang sariling magtanong. Wow ha? Close na agad kayo ng tatay ko? Ano na namang paandar to? I'm sorry. Gusto lang kitang makausap ng masinsinan tungkol sa nangyari kagabi. Akala ko ba tapos na yan? Napatunayan naman ang wala akong kasalanan, diba?
I know that. But the last thing that you told me, hindi mo alam kung ipapakalat mo or hindi yung nangyari. I'm here to help you decide. Napaismid na lamang si Karil. Hindi ka makakatulong sa desisyon ko. Walang magbabago. But Napabugan na lamang ng malalim na hininga si Rafael. I will not stop. Hindi kita titigilan. I'm persistent. Miss Joselito. Tumaas na lamang yung kilay ni Karil. Wow! Alam mo na pati last name ko, ha? Stalker ka? No, of course not. Hindi daw. Pati kung saan ako nakatira, alam mo na eh. I just did a little bit of research, okay? Nag-iwas ng tingin si Rafael. Pwes, wala kang mahihita sa akin. Sagot naman ni Karil bago layasan si Rafael doon. Hindi na niya pinansin pa ang lalaki kahit na tinawag nito ang pangalan niya. Mabuti na lang at dumating na ang tatay niya makalipas ang ilang minuto. At ito na ang nag-entertain sa lalaki. Pati sa mga sumunod na araw, pilit na nagpapapansin si Rafael kay Karil. Nung una, hindi ito pinapatulan ni Karil pero nang napansin na ng mga katrabaho niya, hindi na siya nakatiis pa. Boss madam, nasa labas ulit yung manliligaw mo. Pang-aasar pa ni Roy kay Karil. Manliligaw ka dyan? Gusto mong mahampas ng batuta? Siyempre hindi. Labasin mo na kasi. Nandyan naman na si Willie para palitan ka, sabi pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Karil. Lumabas na rin naman siya kalaunan dahil out na rin naman niya. Siyempre, ayaw din naman niya na mag-overtime. Pagkalabas niya, agad na patuwid ng tayo si Rafael na nakadisguise pa. Nakamask at sombrero ito at nakaitim pa ng jacket. Sinamahan pa niya yon ng shades kaya agaw pansin talaga. Mabuti na lang at mukhang wala namang nakakakilala dito. Miss Joselito, teka lang. Habol pa ni Rafael nang magtuloy-tuloy si Karil na maglakad at umiwas. Hindi lumingon si Karil at umaktong tila walang narinig. Pero napatigil siya sa sumunod na sinabi ni Rafael. Teka lang, tigil ka muna. May tae. Sigaw nito kaya napapreno na lang talaga si Karil. Agad na bumaba ang tingin niya at bumaling kay Rafael na may masamang tingin. Wala namang kasing tae. Niloloko lang siya nito. Buisit ka. Sorry, okay? I just want to get your attention. Sagot naman ng lalaki. O ayan, nakuha mo na. Happy? Nope. But don't worry, hindi kita guguluhin. May ibibigay lang ako sa'yo. Ano naman yun? Sakaling napansin ni Karil ang hawak na paper bag ni Rafael. Agad na inabot ng lalaki ang hawak kay Karil. This, pakibigay kay tatay. Sagot nito. Wow ha? Nakikitatay ka na rin? Binigyan naman niya ako ng permiso para tawagin siyang tatay ah. Bumuga ng malalim na hininga si Karil. Oo na, sabi niya sa lalaki at akmang tatalikod na sana pero napatigil ulit siya. Paanong hindi? Nahuli ni Rafael ang palapusuhan niya. Ano na naman? Hindi pa ako kumakain. Sagot ni Rafael. Ano naman ngayon? Hawak ko ba yung kaldero? Tanong pa ni Karil. No, pero samahan mo ko? Gaano ka naman kasigurado? Napapayag ako. At saka paniguradong hinihintay na ako ng tatay ko. You don't have to worry about that. Natawagan ko na si tatay kanina at okay lang daw. Hindi na nakasagot agad si Karil at laglag ang panga niya. Hayos ka rin ah. Feeling close ka talaga sa tatay ko. Natawa ulit si Rafael. Sasagot na sana pero bigla na lamang may dumaang mabilis na motor at muntikan nang mahagip si Karil kung hindi lang siya nahila ni Rafael. Pumalibot ang matigas na braso ni Rafael sa bewang ni Karil at nagkalapit ng husto ang kanilang mga katawan. Sa mga oras na yon, pakiramdam ni Karil ay tumigil ang ikot ng mundo niya habang naghuhurmentado ang kanyang puso. Napatitig lang siya sa mga mata ni Rafael dahil nahulog ang shades nito dahil sa biglaang pagkilos. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Pero dahil tulala pa rin si Karil, hindi pa ito nakakabalik sa wisyo. Ang ganda ng mga mata mo. Wala sa sariling sabi ni Karil. Ito ang unang beses niyang nakita ng malapitan ang mga mata ni Rafael at para siyang nahipnotismo bigla. Ngunit agad ding napabalik sa realidad si Karil nang marinig niya ang malalim na tawa ni Rafael. Thanks anyway. So, payag ka na? Tanong muli ni Rafael bago sila umayos ng tayo. Napatango na lang nang wala sa oras si Karil at nag-iwas ng tingin. Tulala siya nang igiya siya ni Rafael sa kotse nito. Medyo nainis na si Karil sa sarili dahil hindi man lang siya pumalag. Talagang hinayaan niya si Rafael sa gusto nito. At higit sa lahat,
Nararamdaman niya rin ang pag-iinit ng pisngi nito. Ano bang nangyayari sa kanya? Are you okay? Sigurado kang hindi ka nasaktan? Tanong pa ni Rafael sa nag-aalalang tono kay Karil. Dumapo pa ang kamay nito sa bandang noo nito. Namumula ka rin. Dagdag pa nito. Ayos lang ako. Tara na nga nang matapos na to. Pagalit niyang sabi para pagtakpan ang nararamdaman niyang kakaiba. Sa loob ng sasakyan, hindi pa rin talaga mapakali si Karil. Lalo pa nang may maramdaman siyang tila nagliliparang paro-paro sa kanyang tiyan. And we're here. Imporma pa ni Rafael bigla. Napatingin si Karil sa labas at napasinghap bigla. Bakit tayo nandito sa hotel? Anong binabalak mo? Medyo OA pang tanong nito at napayakap sa sarili. Hey, relax. The hotel is owned by my cousin. Safe kasi dyan at paniguradong walang paparazzi na makakapasok. Kaya dito yung napili ko. Masarap din kasi yung food sa resto dyan eh. Pagpapaliwanag ni Rafael. Sigurado ka dyan? Dahil kapag may inisip kang kalokohan dyan, hindi kita tatantanan. Ipapakalat ko lahat ng nangyari sa presinto. Pananakot niya pa. Namilog naman ang mga mata ni Rafael. No, wala akong balak na masama sa'yo, okay? Maniwala ka sa akin. Bugbugin mo na lang ako kung meron man. Talaga lang ha? Of course. Takot ko lang kay Tatay Edgar. Mukhang nagsasabi naman si Rafael ng totoo kaya nakumbinsi rin naman sa huli si Karil. Pumasok din sila agad sa hotel at tinungo kung saan yung resto na sinasabi ni Rafael. Maganda ang lugar at halatang mahigpit ang seguridad dahil sa security na nagbabantay si entrance na parang mambubugbog bigla. Sa VIP room sila dumiretso dahil nga hindi pwedeng sa labas si Rafael at baka may makakilala sa kanya. Nag-order sila agad at nagsimulang kumain. Pero dahil gusto nang umuwi ni Karil, binilisan niya ang pagkain kaya nabulunan siya bigla. Damn! Bulalas ni Rafael at agad na tumayo. Hinagod nito ang likod ni Karil matapos bigyan ito ng tubig. Walang kemeng kinuha naman ito ni Karil bago sa malagutan ng hininga. Hindi na niya namalaya na sa sobrang taranta, natapon ang tubig sa leeg pababa sa kanyang damit. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Ayan tuloy, baka mapagalitan ako niya ni Tatay Edgar. Sabihin niya na hindi kita inaalagaan. Sabi pa ni Rafael nang wala sa sarili ay kumuha ng tissue. Bago pa man makapalag si Karil, si Rafael naman mismo yung nagpuna sa kanyang labi. Hindi sinasadyang dumampi ang daliri ni Rafael doon na siyang kinatigil nila pareho. Nagtama ang paningin nila at tila ba walang gustong magbitaw ng titigang yon. Ramdam na ramdam ni Karil ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil sa lapit ng kanilang mukha. You're damn pretty. Pabulong na sabi pa ni Rafael habang nakatitig pa rin sa mukha ni Karil. Mas lalo lang naghormentado ang puso ni Karil dahil doon. Ngayon lang siya nakarinig ng ganoong compliment sa ibang tao. At inaamin niyang hindi siya sanay. Nailang din siya, kaya wala sa sariling hinablot niya ang tissue kay Rafael. Bakit ba ang lapit mo? Bumalik ka nga dun. Tumikhim si Rafael na para bang pinapakalma niya ang sarili. Kitang-kita pa ni Karil ang pamumula ng tenga nito, pababa sa leeg pero hindi na siya nagsalita patungkol doon at mas inintindi na lang nito ang pagkain. Are you done? Tanong pa ni Rafael makalipas ang ilang minuto kay Karil. Oo, pwede na bang umuwi? Yeah, wait lang. Magbabayad lang ako. Sagot ni Rafael at agad na kinapa ang wallet sa bulsa pero natigilan na lamang siya dahil wala siyang maramdaman doon. Malutong siyang napamura dahil doon. Bakit? Anong problema? Takang tanong ni Karil. I forgot my wallet. Sagot ni Rafael. Ano? Paano? Paano tayo makakabayad niyan? I can talk to my cousin. Bayaran ko na lang siya sa susunod. Bahagyang kumalma si Karil doon. Ang buong akala niya, tapos na ang problema nila. Pero pumasok bigla ang pinsan na sinasabi ni Rafael na si Glenn na halos kaedad lang nito. Bro, walang arti-artista dito. Maghugas ka ng pinggan. Natatawang saad pa ni Glenn nang matapos ipaliwanag ni Rafael ang problema. What? Bro, parang wala tayong pinagsamahan yan. And besides, we need to go. Saad pa ni Rafael. Kailangan na niyang umuwi. Dagdag pa nito sabay tingin kay Karil. Wala. Hindi ka makakalusot dito. Sige na. Go to the dishwashing area and start your work there. And that way, may hatid mo agad yung girlfriend mo. Sabi pa ni Glenn pero halatang natatawa. Pinaglalaruan lang talaga nito si Rafael. Bro naman! Saad pa ni Rafael. Hindi na napigilan pang makisali ni Karil at sumali na sa usapan. Okay sir, gagawin namin yan. Sorry talaga.
Anito sabay tingin ng masama kay Rafael na mukhang problemado pa rin. Napailing na lamang si Karil bago sila nagpunta ni Rafael sa dishwashing area kung saan nakatambak agad yung mga hugasin. Mabilis na nagsimula si Karil para matapos na agad. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Hindi dahil napaghugas sila ng pinggan, kung hindi dahil sa katotohanang sobrang apektado sa kay Rafael nang sabihan siyang maganda kanina. Karil. Bahagyang natigilan si Karil nang marinig ang boses ni Rafael. Pero nagpatuloy lamang siya sa ginagawa. Huwag nang maraming kuda dyan, tumulong ka na lang dito. Sabi niya sa lalaki at nagsabon na ng mga plato. Bumuntong hininga si Rafael at nakilublob na rin sa tubig na puno ng bula. Pero nagulat na lamang si Karil nang hulihin ni Rafael ang kamay niya sa ilalim ng mabulang tubig at hinawakan niyo ng mahigpit. There. I finally got your attention. Halos pabulong na sabi pa nito. I'm sorry for putting you in this kind of situation. Hindi ko sinasadya. At saka, nang aasar lang din talaga yung siglin, kaya niya to pinagawa sa atin. Gulat si Karil sa ginawa ni Rafael. Naistatwa patuloy siya sa pwesto habang namumula ang pisngi. Kailangan may paghawak? Supladang asik niya sa lalaki at hinila ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Strange. Bulong bigla ni Rafael na hindi nakatakas sa pandinig ni Karil. Ha? Pinagsasasabi mo dyan? I felt something when I held your hands. There was spark. Saan pa nito? Spark? Paano may spark dito? Wala namang cable ng kuryente. Nahihiwaga ang tanong pa ni Karil, pero sa loob-loob niya, medyo na-relieve siya. Hindi lang pala siya ang makakaramdam nun, pati pala si Rafael, nakaramdam ng kuryente ng sandaling naglapat ang kanilang mga balat. No, hindi yon. Ano? Tanong pa ni Karil. It was a good kind of spark. Gustong gusto ko. Sabi pa ni Rafael. Can I touch your hand one more time? Just to confirm my hunch. Ano? Bago pa man makatanggi si Karil, kinuha muli ni Rafael ang kamay niya at hinawakan yon. Ang peg tuloy nila ngayon ay HHWWD o holding hands while washing the dishes. Sa pagkakataon na yon, naramdaman ni Karil ang kakaibang kuryente na muling dumaloy sa ugat niya. Pero pilit siyang umakto ng normal. Pero pagdating kay Rafael, may kakaiba dito bigla. Lumamlam ang ekspresyon nito at may maliit na ngiti sa labi. I knew it. Natatawang sabi pa nito. Nawirduhan lang talaga si Karil kay Rafael, lalo pa nang matapos ang gabing yon. Pero ang napapansin niya lalo, mas napadalas ang pagdalaw ng lalaki sa kanila at pagkalapit sa loob nito ng kanyang tatay Edgar. Minsan nakikita niya nag-uusap sila ng masinsinan at minsan naman ay tumatawa-tawa sila. Pero ewan ba ni Karil kung namamalikmata lang siya, para kasing may kakaibang emosyon sa mga mata ni Rafael kapag nagtatama ang mga tingin nila. Si Karil na lang tuloy ang nauunang mag-iwas ng tingin dahil naiilang siya bigla. Tulungan na kita? Sabi pa ni Rafael bigla isang umaga nang dumalaw ito sa kanila. Papunta ng trabaho si Karil at bitbit niya ang bag niya. Pero aagawin na dapat ni Rafael pero hindi siya pumayag agad. Kaya ko naman, sabi niya sa lalaki. I know, pero gusto lang kitang tulungan. Bakit? Kumunot ang noo ni Rafael. Anong bakit? Akala mo hindi ko napapansin yung mga kinikilos mo nitong nakaraang araw? Sabi pa ni Karil na siyang nagpakabog ng husto sa puso ni Rafael. Napalunok na lang tuloy ang lalaki at napaiwas ng tingin. I just want to make you feel better, that's all. Sagot pa nito at nag-iwas ng tingin. Ngumisi naman si Karil. Wala akong alam tungkol masyado sa mga paandar mo, pero marunong akong makiramdam. Hindi ako manhid, Rafael. Sabi pa niya sa lalaki. Gusto mo ba ako? Diretsahan na tanong niya agad na siyang kinamilog ng mga mata ni Rafael. Suminghap doon si Rafael. Mas lalong inobserbahan ni Karil ang bawat reaksyon at kilos nito. Hindi naman kasi siya tanga para hindi mahalata lahat ng yun. Mula sa pagdalaw nito lagi sa kanila, na akala niya nung una ay tungkol lang sa pagpapakalat niya nung nangyari sa presinto. Unti-unting napagtanto lahat ni Rafael. Kung tutuusin, mayaman naman ito. Kung sakaling ikalat nga ni Karil yun, kayang-kaya nitong ipabura agad lahat sa mga platforms kasi malawak naman ang koneksyon nito. Pero hindi. Talagang nag-aksaya pa ito ng panahon para magpunta sa kanila. Napapansin ko yung lahat ng mga ginagawa mo, Rafael. At ayoko nang naguguluhan ako. Kaya diretsahin mo ako. Dagdag pa ni Karil. Huminga ng malalim si Rafael at natawa na lang. Damn,
Am I that too obvious? Sorry, hindi ko napigilang magkagusto sa'yo. Anito na siyang kinakabog ng husto ng puso ni Karil. Pero bakit ako? Hindi naman ako maganda. Really? Hindi mo hawak yung mga mata ko. Hindi mo alam kung gaano kakaganda sa paningin ko. Napaiwas ng tingin si Karil. Hindi niya matanggap sa sarili na kinikilig siya sa sinasabi ng lalaki. Pero ayaw niyang ipahalata dito. Totoo naman kasi, marami kang nakakasalamuhang babae sa trabaho mo. Imposibleng hindi ka man lang nagandahan sa kanila. Tanong pa ni Karil. Well, you got the point there. Pero yung ganda mo iba eh. Tsaka hindi lang naman yun yung nagustuhan ko sa'yo. I like you as a person. Kumunot ang noo ni Karil. Pero bakit ako? Tanong na lang niya. Kasi ang dami namang babae dyan na mas karapat dapat kay Rafael. Pero bakit siya ang nagustuhan pa nito? Bakit hindi ikaw? You are a good person. Nakita ko yun sa ilang araw na nagpabalik-balik ako sa bahay niyo. At hindi ka rin mahirap magustuhan. Saad naman ni Rafael. Napakagat sa ibabang labi si Karil. Hindi niya alam kung paano niya ipoproseso ang lahat ng yon. Hindi tuloy siya makapag-focus masyado sa trabaho sa araw na yon. Ngayon lang kasi may naglakas ng loob na umamin sa kanya. Noon naman ay wala. Kasi siguro masyado siyang maangas. Yun siguro ang rason kung bakit walang naglakas loob. At isa pa, takot na lang din nila sa Tatay Edgar niya na talaga namang ginatatakutan sa kanila. Pero kabaliktaran naman kay Rafael dahil talagang naglakas loob itong lapitan si Tatay Edgar para kausapin ito tungkol sa formal na panliligaw niya sa anak nito. Tay, kakapalan ko na po yung mukha ko Gusto ko pong ligawan yung anak niyo. Saad ni Rafael isang araw nang maaga siyang nagpunta sa bahay nila Karil. Sumeryoso ang ekspresyon ni Tatay Edgar. Madalas na malawak ang ngiti nito habang nakikita si Rafael. Pero sa pagkakataong ito ay medyo nakakatakot ang kaseryosohan sa mukha nito. Tama ka, iho. Makapal nga yung mukha mo sa lagay na yan. Kasi gaano ka naman kasigurado na papayagan kita? Maanghang na tanong pa ni Tatay Edgar. Napalunok na lamang si Rafael. I like your daughter, Tay. No, scratch that. It's actually more than that. Nakuha niya ako sa tapang niya. At buti niyang tao. Kahit sa maikling panahon pa lang kaming nagkakilala, hindi ko napigilan yung sarili kong mas mahulog sa kanya. Pagpapaliwanag pa niya. Pero artista ka din. Marami kang mga fans. Paano mo po protektahan yung anak ko sa mga komplikadong trabaho mo? Taas kilay pang tanong ni Tatay Edgar. Ayokong baka isang araw madawit yung anak ko dyan. Mahal na mahal ko yan. Kapag nasaktan, talagang magagalit ako. Umiling si Rafael. Hindi po siya masasaktan, Tay. I'll do everything to protect her. Puno ng kumpiyansang anya. Siguraduhin mo lang. Dahil talagang sasamain ka sa akin kapag hindi ka tumupad dyan sa sinabi mo. Pangako po, Tay. Simula noong araw na yon, mas naging masugid pa si Rafael. Unti-unti na rin nasasanay si Karil kahit hindi niya mapigilang manibago, lalo na nung una, laging andyan si Rafael para sa kanya. Ba't parang wala kang trabaho? Hindi na mapigilang tanong ni Karil na tanungin ang lalaki nang muli siya nitong sinundo sa trabaho. Ngumisi naman si Rafael. I have work, okay? Huwag kang mag-alala. May kaya pa rin naman ako kahit papano. Sagot niya at bahagyang natawa. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Ang dami mong time para manligaw pero parang hindi ka busy. Wala ka bang taping? Meron naman. Time management lang talaga. Talaga lang ha? Baka magulat na lang ako isang araw. Mas inuuna mo na ako kaysa sa trabaho mo. Natigilan naman si Rafael at bahagyang sumeryoso ang ekspresyon. Talaga namang inuuna kita lagi eh. You first before anything else. Sagot nito na siyang kinaiwas ng tingin ni Karil. Wala sa sarili pang napakapasya sa dibdib dahil sa mabilis na pagtibok nun na para bang nakipagtakbuhan siya. Hindi naman tanga si Karil para hindi mapagtanto kung ano ang ibig sabihin nun. Sa ngayon ay wala pa siyang lakas ng loob para aminin yun kay Rafael. Kaya minabuti niyang hindi na muna magsabi. Ine-enjoy na lang muna niya ang ganitong moments kasama ito. Pero paano kung dumating yung araw na kailangan mas unahin mo yung career mo? Hindi pwedeng ako. Tanong pa ni Karil. Gusto niyang itest yung lalaki kung hanggang saan ang kaya nito para alam niya kung karapat dapat ba talaga ito para sa kanya. Hindi mangyayari yan. Paano nga? Parang what if lang?
I will always choose you, Karil. Mas seryosong saad pa ni Rafael. Naramdaman naman ni Karil ang pagiging sincero nito kaya hindi na siya nagtanong pa. Sana nga lang ay seryoso ito sa sinabi. Oo nga pala, before I forgot. May pupuntahan ako this week, kaya hindi mo ako makikita. May taping kami sa Siargao. Pagkukwento pa ni Rafael, tumangulang naman si Karil. Okay lang naman, hindi mo rin naman kailangang magpaalam sa akin. I know that, but won't you miss me? Tanong pa ni Rafael na tila ba nagpapaawa. Hindi na napigilan pa ni Karil ang pagtawa dahil doon. Kasi naman para itong bata kung umasta. Hindi! Sagot ni Karil habang may naglalarong ngisi sa labi. You're so cruel. Pero sigurado ako, lalambot ka rin sa akin kapag tayo na. Nakangising bawi pa ni Rafael. Kung papayag akong maging tayo, sabi naman ni Karil kaya nawala ang ngisi sa labi ni Rafael. Napahagalpak na lamang ng tawa si Karil dahil ang itsura ni Rafael ay para bang inutangan na hindi binayaran. Inaamin niyang masaya siya nung araw na yon. Hindi niya tuloy napaghandaan ang nangyari sa sumunod na araw. Natawagan mo na ba si Rafael, anak? Tanong pa ni Tatay Edgar kay Karil isang araw. Hindi po, Tay. Bakit po? Takang tanong niya. May kumakalat kasing chismis sa palengke kanina. Nairita ako kasi may post daw na nagsasabing kasama daw niya yung girlfriend niya sa beach. Maraming nakakita. Naiiling na wika pa ni Tatay Edgar. Naguluhan kasi ako. Kasi paano yung mangyayari? Umamin yun na ikaw yung gusto niya. Natigilan naman si Karil doon. Kumirot ng bahagya ang dibdib niya sa nalaman. Ayaw niyang maniwala kung ano man pero nang nag-scroll sa online, nakita niya nga ang tungkol doon. Marami ang sumusuporta kay Rafael at sa babae na kasama nitong si Rain Hunasan, na isang sikat ding model. Natutuwa ang lahat at hindi maiwasan ni Karil na makaramdam ng parabang tinutusok ang puso niya sa sakit. Hindi tuloy siya mapakali sa mga sumunod na araw. Ilang ulit siyang tinawagan ni Rafael pero hindi niya ito sinasagot. Nabalitaan din niya nakabalik na ito pero hindi pa daw ito pinapayagang lumabas ng manager niya dahil sa ibang commitments nito. Tay, alis na muna ako saglit ha. Paalam pa ni Karil isang araw. Resting naman niya ngayon pero gusto niyang maglakad-lakad at magpahangin na rin para maliwanagan ang isip niya dahil sa mga nangyari. Saan ka ba pupunta? Diyan lang, Tay. Hindi naman ako magtatagal. Sige, uwi ka rin agad kasi nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Ngumiti naman si Karil. Okay, Tay. Lumabas na si Karil at habang naglalakad, napapansin niyang tila napapatingin sa kanya ang mga tao. Pero hindi niya gaanong napagtuunan yun ng pansin. Dinala siya ng mga paan niya sa isang lumang park kung saan walang naglalarong mga bata. Ikinahinga yon ng maluwag ni Karil dahil mas peaceful yun para sa kanya. Hindi pa man din siya nakakatagal sa pag-upo sa isa sa bench doon. May bigla na lamang pares ng paang tumigil sa harapan niya. Kaya napatingin siya. Sino ka? Tanong ni Karil dahil balot na balot ito pero sigurado naman siyang babae ito. Dahil mahaba ang buhok nito. Hindi niya kita ang buong mukha dahil may shades at mask ito. Do you have a minute or two? I just want to talk to you. Medyo maarteng saad ng babae at bahagyang binaba ang mask. Nagulat naman si Karil nang mamukhaan yung babae. Walang iba kundi si Rain Hunasan, na nababalitang girlfriend ni Rafael, na kasama nito sa beach. Hindi naman dapat papayag si Karil pero natagpuan na lang niya ang sariling tumango bilang sagot at sumama kay Rain sa kotse nito. Dinala siya nito sa isang condo. I'd like to discuss something important to you. Panimula pa ni Rain. Ano yun? Tanong ni Karil. Leave Rafael alone. Hindi kayo bagay. Isang pagak na tawa ang lumabas sa labi ni Karil at naiiling na lamang. Dinala mo ko dito para dyan? Pambihira. Wika pa niya. I'm serious here. Hindi mo ba alam na may kumakalat na pictures yung dalawa na pumasok sa isang hotel? You're being labeled as the other woman here. Sabi pa ni Rain at napairap. And it's not as if I'm doing this for myself. I'm doing you a favor, you know. Na-curious si Karil doon. Wala sa sarili niyang nailabas ang phone at nag-scroll online. At nandoon nga ang balitang magkasama silang dalawa ni Rafael. Pero hindi yun ang nagpanginig kay Karil. Yun ay yung mga negatibong komento laban sa kanya. Tinawag siyang malandi, makapalang mukha, gold digger, at marami pang iba. May mga nag-research tungkol sa personal life niya
at sinabi doon na hindi siya napalaki ng maayos ng tatay niya. Nag-apoy ang mga mata ni Karil sa galit dahil doon. Ngayon nag-gets na niya kung bakit parang iba kung makatingin sa kanya ang mga taong nakakasalubong niya kanina. May ganito na palang issue laban sa kanya. So, sapat na bang dahilan yan para layuan mo ang lalaking para sa akin? Malanding saad pa ni Rain at mapang-uyam na tumawa na mas lalong kinakulo ng dugo ni Karil sa galit. Wala na akong pakialam. Isaksak mo pa siya sa baga mo kung gusto mo. Asik niya pa. Imbis na ma-offend, mas lalo pang natawa si Rain at tila ba mas nasiyahan sa ekspresyon niya. Really? Sige, if ever nabalikan ka niya, itaboy mo na lang sa palayo ha. Sabi pa nito, magsama kayong dalawa kung ganon. Yun ang huling salitang binitawan ni Karil bago tuluyang umalis doon. Nanginginig siya sa galit, hindi dahil sa negatibong komentong nabasa niya, kundi dahil maraming nagkukwestiyon sa pagpapalaki sa kanya ng tatay niya. Nasaktan siya doon, inaamin niya. At hindi niya maatim na ang lalaking natutunan niya ng mahalin ang sangpunot dulo ng lahat ng yun. Oo, talagang mahal na niya si Rafael. Kung kailan naman na-realize niya ang tunay na nararamdaman, saka pa naman nangyari ang mga to. Umuwi si Karil na mabigat ang loob. Agad naman siyang sinalubong ng tatay niya na may nag-aalalang tingin. Ayos ka lang ba anak? Tanong ng tatay Edgar kay Karil. Oo naman tay, bakit naman hindi? Anya. Pero halata namang hindi naniniwala ang tatay niya. Hindi mo ako maluloko. Alam kong mabigat yung pinagdadaanan mo ngayon. At bilang ama mo, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka sa lahat ng mga makakapanakit sa'yo. Kahit anong pigil ni Karil, tumulo na lang bigla ang luha niya. Hindi niya mapigilang maging emosyonal, lalo pa nang niyakap sa ng tatay niya. Ay nako, malaki na talaga tong anak ko. Parang kailan lang hinahabol pa kita para piliting maligo eh. Sabi pa ng tatay kaya bahagyang natawa si Karil. Si tatay talaga? Pagkatapos ng araw na yon kahit papano ay naibsan ang sakit ng dibdib ni Karil. Hindi muna siya pumasok dahil naapektuhan ng trabaho niya dahil sa issue. May mga reporters kasi sa labas ng pinagtatrabahuan niya at inaabangan siya kaya sa bahay na muna siya kahit na gusto niyang lumabas para magpahangin man lang. Walang nanggulo sa labas ng bahay nila dahil na rin sa tatay niya na kilala sa kanila. Malaki ang respeto ng mga tao sa barangay nila kay Tatay Edgar. Kaya naman nagtulungan ang lahat ng pagbantay sa labas ng bahay nila. Sobrang na-appreciate yun ni Karil talaga. Kakagising lamang ni Karil sa mga sumunod na araw nang meron siyang narinig na kalabog bigla sa labas. Napabangon siya nang wala sa oras at tumungo kung saan nagmumula yung ingay. Anong karapatan mong mapunta dito ha? Hindi mo ba nakikita ang nangyari? Nadama yung anak ko. Tinatawag nila si Karil ng mga kung ano-ano. Tapos magpapakita ka dito na parang walang nangyari. Sigaw pa ng tatay ni Karil. Sorry tay, I'm trying to fix everything. Boses yun ni Rafael na agad namang naputol. Wala na akong pakialam. Ang gusto ko lubayan mo yung anak ko. Hindi niya deserve ang ganito. Masadong komplikado ang karerang tinahak mo. Kaya hindi ko sa ipagkakatiwala sa'yo ng basta-basta. Tay, I love your daughter. I'm sorry kung nangyari to. Hindi ko po ito ginusto. Huwag ka nang magpapakita dito dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Wala nang narinig pang sumunod si Karil. Napagtanto niya ang mga nangyari. Nagpunta sa kanila si Rafael at kinausap ang tatay niya. Pero galit naman yung tatay niya at nagkagulo sila. Nag-alala naman agad si Karil doon kaya hindi na niya napigilan pa ang sariling sumali. Halos nanlambot ang mga tuhod niya nang makitang may sugat sa labi si Rafael at mukhang hindi ito nakatulog ng maayos sa mga nagdaang gabi. Tay, ako na pong bahala dito. Ano? Anak, siya ang rason ng lahat. Hindi ako makakapayag dyan. Matigas pa na sabi nito. Naiintindihan ko po yung nararamdaman niyo, Tay. Pero pagkatiwalaan niyo po ako. Sabi niya pa dito. Mukhang nag-isip pa si Tatay Edgar nung una. Pero kalaunan ay tumango ito at mapagbanta ang tingin na pinukol sa direksyon ni Rafael bago tuluyang tumalikod at umalis. Pasok ka. Malamig na sabi ni Karil kay Rafael. Thank you. Pagkaupo nila ay malamig pa rin yung ekspresyon ni Karil. Kinakabahan lalo si Rafael doon at hindi alam kung saan magsisimula. Bakit ka nandito? Tanong ng dalaga. I'd like to apologize and fix everything. Hindi ko gusto na mangyari to. I'm sorry. At nadamay pa kayo ni tatay. Ginusto mo man o hindi, nangyari na.
Okay lang naman sana sa akin kung ako lang yung apektado. Pero hindi ko matiis na pati si tatay nadadamay na. I understand. Aayusin ko yung lahat. Pangako yan sa'yo. Yan lang ba yung sasabihin mo? Kung yun lang, pwede ka nang umalis, sabi pa ni Karil. Umiling naman ang lalaki. I still love you. Please give me another chance. Sorry sa lahat ng mga nangyari. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang lumayo sa'yo. Emosyonal na sabi pa ni Rafael. Pilit pinatigas ni Karil ang ekspresyon niya. Parang maiiyak sa bigla dahil sa deklarasyon nito ng nararamdaman niya. Pero pinatatag niya ang loob at bumaling sa lalaki. Alam kong di mo ginusto to. Pero hindi ganito ang gusto kong buhay. Sa totoo lang. Masyadong maingay. Para sa kagaya kong simple lang naman yung hangad sa buhay. Namungay ang mga mata ni Rafael. Pero kalaunan ay tumango ito. Naiintindihan ko. And I'm sorry that you're involved in my complicated life now. Pangako, aayusin ko talaga to. Determinadong sagot pa ni Rafael. Akala ni Karil, yun na ang huling beses na makikita niya ang lalaki. Pero nagkakamali siya dahil sa katunayan ay mas naging consistent ito sa pagbisita kahit pa hindi naman siya pinapansin ng tatay niya. Oh, ba't ka nakatitig dyan? Anak, huwag kang masyadong marupok ha, utang na loob. Sabi ni Tatay Edgar isang araw na makita niya si Karil na nakatingin sa bandang bintana. Sa pwesto niya ay tanaw niya si Rafael na topless at kumikinang ang katawan sa pawis habang nagtatabas ng mga ligaw na damo. Tatay talaga? Anong marupok ka dyan? Baka ikaw kay nanay noon. Anya pa dito at nag-iwas ng tingin dito. Anong marupok? Siyempre, hindi ka nagkakamali dyan. Natatawang sabi ng Tatay Edgar niya. Abay, sinong hindi rurupok sa nanay mo kung sobrang ganda niya nung nabubuhay pa siya? Kung hindi lang sa maagang kinuha ng Panginoon, baka 5 na kayong anak namin ngayon. Tay! Joke lang. Tumatawang sabi pa nito. Pero mabalik nga tayo dyan sa lalaking yan. Bilib din ako dyan eh. Ilang araw ko nang pinapahirapan pero tignan mo naman, hindi pa rin sumusuko. Oo nga, Tay. Ano? Papatawarin na ba ulit? Tatanggapin mo ba ulit sa buhay mo? Halata naman kasing mahal mo pa eh. Naiiling na sabi ni Tatay Edgar. Napanguso na lamang si Karil kasi totoo naman, hindi talaga siya makakapagsinungaling pagdating sa ama niya. Handa naman na ako, Tay. Pero natatakot lang talaga ako. Pag-amin niya sa ama. Bumuntong hininga naman si Edgar. Normal lang naman yan, anak. Kasi kapag nagmamahal tayo, hindi lang puro saya. May mga pagkakataon ding masasaktan tayo. Pero ang importante naman doon, may natutunan tayo. Kaya huwag kang matakot sumubok. Pero Tay, binibigyan na kita ng permiso na magnobyo. Kahit pag galit talaga ako dyan sa Rafael na yan dahil sinakpang kanya. Hindi ko naman maaalis yung katotohanan na sa kanya ka talaga sasi eh. Hindi na mapigilan pa ni Karil ang maiyak at yumakap sa ama niya. Sobrang swerte niya talaga dito. Kahit wala siyang ina, feeling niya ay buong buo siya. Hindi perpekto ang tatay niya pero hindi ito nagkulang sa pagpapalaki sa kanya ng maayos. Salamat, Tay. Bulong niya pa dito. Kalaunan ay umalis na si Tatay Edgar para mamalengke. Si Karil ay bumaling na siya sa direksyon ulit ni Rafael at napasinghap na lang siya sa gulat nang makitang hindi na ito nag-iisa doon. May kasama na itong babae at pinapayungan pa talaga siya. May pinag-uusapan sila na siyang kinatawan ng babae na nakilala ring kalaunan ni Karil na si Girlie, ang kikay nilang kapitbahay. Hindi alam ni Karil kung anong meron sa kanya at lumapit siya sa direksyon nila. Huli na nang mapagtanto niya kung anong ginawa. Namalaya na lang niya na napatitig na ang dalawa sa kanya. Uy Karil, kumusta ka na? Bati pa ni Girlie. Ewan ba ni Karil pero nairita siya bigla sa boses nito. Ayos lang. At ikaw? Ba't ka nandito pala? Taas kilay niyang tanong. Hindi mo naman kasi sinabi na mabisita kayong celebrity. At talagang nagtatabas pa siya dito, ha? Ang init-init. Kaya eto, nagmagandang loob na ako at pinayungan siya. Napapatawang sabi pa nito. Tawag ka ng nanay mo pala. Umuwi ka na daw muna. Sabi pa ni Karil. Kumunot naman ang noon ni Girlie. Ha? Umalis si nanay eh. Ikaw gino-joke time mo ako. Hinahampas pa nito ang baso ni Karil. Nakauwi na siya. Bilisan mo na kasi mukhang galit. Suminghap naman si Girlie. Ano?
Siguro nakita na niya yung mga bagong parcel ko na nakapangalan sa kanya. Agad itong kumaripas ng takbo. Napailing na lamang si Karil pero may maliit na ngisi sa labi nito. Uto-uto. Bulong pa niya. Narinig niya ang halakhak ni Rafael kaya napatingin siya dito. Ano nakakatawa? Mataray niya pang tanong. Nothing. You're just too cute. When you're jealous. Sagot pa nito. Jealous? Jealous yung mukha mo. Asik niya dito at akmang aalis na sana. Pero nahila agad siya ni Rafael sa braso. At bumagsak siya sa matigas nitong dibdib. Naamoy agad ni Karil ang mabango nitong amoy kahit napawis pa ito. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Okay, sabi mo eh. But eyes don't lie. Ang dami mong alam. Paano ka naman nakakasiguro na tama yung hinuha mong nagsiselos ako ha? Masyado ka lang assuming. May mapanghamon pa na tinig na tanong ni Karil. Nope. But that's fine kung ayaw mong umamin ngayon tungkol sa nararamdaman mo. Balang araw, magiging akin ka din. Puno ng kumpiyansang sabi ni Rafael habang hindi pa rin naaalis ang maliit na ngiti sa labi. Natahimik na lamang si Karil at mas matagal na napatitig sa mukha ni Rafael. Mas lalo lang nagsisink in sa isip niya ang totoong nararamdaman. Kung para saan ang mabilis na tibok ng puso, ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya, at maging ang kuryente sa sistema niya sa tuwing nagdadampi ang mga balat nila. At hindi naman bulag si Karil para hindi makita kung gaano ka-sincere si Rafael sa kanya. Patuloy pa rin itong inaayos ang lahat ng gulo kung saan nadamay siya at ang tatay niya. Kaya siguro, wala na ring masama kung pagbigyan niya ang sarili. Rafael, sambit sa sariling sambit ni Karil ng pangalan nito. Paano kung parehas na tayo ng nararamdaman? Halatang natigilan si Rafael at nawala ang ngiti sa labi. Di, ako na yung pinakamasayang lalaki niyan. Anito at kalaunan ay ngumiti din ng malawak. Hey, don't rush it. Take your time, Malumanay pang dagdag nito na tila naglalambing. Naiintindihan ko naman yun, pero naalala ko kasi yung nanay ko. Nawala siya sa amin ng tatay ng biglaan. Mas natuto ako lalo na dapat iparating yung tunay kong nararamdaman. Dahil maikli lang yung buhay. Pagkukwento pa ni Karil. Lumamlam ang ekspresyon ni Rafael at naglakas loob na hawakan ng kamay ni Karil. Hindi naman pumalag si Karil at bahagyang napangiti pa nang makitang tila bagay ang kamay nila sa isa't isa. Wala kang pagsisisihan kung ganun. What happened really taught me to be stronger. Magiging matatag ako lalo sa pagpapakita ko sa'yo ng tunay kong nararamdaman. Because you deserve a sturdy type of love and never fades, no matter how long it takes. Saad pa ni Rafael at dinala sa labi ang kamay ni Karil. Patapos lang ang lahat ng problema, papakasalan talaga kita. Talaga? Di bilisan mo kung ganun. Pagbibiro pa niya pero hindi naman tumawa si Rafael kaya kinabahan siya bigla. I will. Malapit ko nang mahanap kung sino ang nagpapakalat ng fake news na yan. It's just that he or she is behind someone's shadow. May pumuprotekta sa kanya. Tumangulang si Karil. Hindi naman lingid yon sa kaalaman niya. Nagsagawa ng investigasyon ang team ni Rafael dahil sa mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya at kay Karil online. Kung noon ay wala siyang pakialam, ngayon sisiguraduhin niyang matututo ng leksyon kung sino man ang pasimuno nito. Maayos din ang lahat. Pagpapalakas loob pa ni Karil kay Rafael. Yes, I know. Siyempre, mas nagkaroon na ako ng inspirasyon para bilisan yung usad ng kaso. Nakangising sabi pa nito. Pero parehas lang silang nagulat nang biglang may tumikhim ilang metro ang layo sa kanila. At talaga namang bumigay na yung anak ko. Kakasabi lang na huwag masyadong marupok eh. Naiiling na saad pa nito na siyang kinatawan na lang nilang dalawa. Pero nanatiling seryoso si Tatay Edgar nang bumaling kay Rafael. Ikaw, akala mo absuelto ka na sa akin? Halat magpatuloy ka sa pagtatabas dyan ng damo. Yes, Tay. Sagot naman ni Rafael at humiwalay na muna kay Karil para tapusin ang ginagawa. Hindi yun ang una at huling utos ng mga kung ano-ano ni Tatay Edgar kay Rafael. Wala naman itong reklamo at ang huli ay mukhang gustong-gusto pa. Natutuwa si Tatay Edgar kahit hindi ito nagsasabi. Mas lalo niyang nakikita ang pagiging sensero ni Rafael. Nahuli na yung nagpapakalat ng fake news. Balita ni Rafael isang araw nang dumalaw siya kina Karil. Talaga? Mabuti naman. Natutuwang sambit ng dalaga. Ngumiti si Rafael at niyakap ito. Namiss kita. Ano ba? Nagkita lang naman tayo kagabi, sabi niya sa lalaki. Yun na nga.
We just saw each other last night. But it's not enough for me. Gusto ko lagi Sa pagising at pagtulog ko, ikaw yung nakikita ko. Imposible naman yan. Nakalabing sabi pa ni Karila, walang imposible. Basta pumayag ka lang na pakasalan kita. Saad pa ni Rafaela. Napatingala si Karila. Asikasuhin mo muna lahat tsaka kita bibigyan ng sagot dyan. Saad niya pa. Yeah, sure. Pero sure naman akong papayag ka. Natatawang sambit niya. Talaga lang ha? Tignan natin. Minsan pa naman, mabilis magbago yung isip ko sa pagde-decide. Panakot niya pa kahit na ang totoo, natatawa na talaga siya. What? But... Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Rafael. Pigil naman sa pagtawa si Karil dahil natatawa siya sa ekspresyon ng lalaki. Kinulit siya ni Rafael tungkol doon pero umalis din muna saglit dahil nga kailangan niyang asikasuhin ang sospek tungkol sa nagpapakalat ng chismis sa kanya. Ang sospek ay isang reporter na may malaking backer at hindi inaasahan ni Rafael ay kilala niya ang backer nito. So, what are we gonna do about this? Tanong ng manager ni Rafael na si Josie. Ayoko nang maawa. Rain Hunasan did really cross the line here. Kung ako lang mapapatawad ko siya Pero ibang usapan na kung babaeng mahal ko na yung kasali. Seryosong sagot pa ni Rafael. So yeah, kailangan niyang magtanda. I will file a case against her. Tumango naman si Josie. Yan kasi yung mahirap ngayon sa media Mabilis magpakalat ng chismis. Ang problema naman sa mga netizens, hindi marunong mag-fact check kung tama ba itong mga nakikita nila online. Nasa stress na bulalas pa nito. Yeah. Kaya kailangan talaga na malaman nila na may kalalagyan yung mga taong gumagawa ng mga kwentong hindi naman totoo. Sa araw na yun ay dumiretso sa presinto si Rafael para makita ang suspect, pati na rin si Ray na hindi niya inaasahang nasa likod ng lahat ng ito. Rafael, withdraw the case against me please. Paano na yung career ko? Naiiyak na pagmamakaawa ni Rain at akmang hahawak na sa kamay ni Rafael, pero agad niya itong nilayo sa babae. Sana naisip mo yan bago mo ginawa ng lahat ng mga kasalanan mo. Nandamay ka pa ng mga inosente at nananahimik na tao. Seryosong saad ni Rafael. I just did that to get your attention, okay? I thought we had a mutual understanding. Akala ko mahal mo rin ako Mas lumakas pa ang iyak ni Rain at nakalimutan na ang katotohanan ng may mga tao sa paligid nila. I'm sorry but I love someone else. Sagot ni Rafael bago tuluyan ng umalis doon. Ayaw na ni Rafael na mas makaharap pa ng matagal si Rain dahil nananatili pa rin sa dibdib niya ang inis. Baka mas lalo lang makapagbitaw siya ng masasamang salita. Mainasikaso pa si Rafael bago tuluyang bumalik kina Karil. Nag-prepare siya ng press con tungkol sa mga nangyari na talaga namang kumalat ng husto. Gusto niyang i-clear lahat ng mga yon para matahimik na ang lahat. Pagkakita pa lang ni Rafael kay Karil na naghihintay sa kanya, agad na niya itong sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Ayos ka lang ba? Marahang tanong ni Karil kay Rafael. It's finally done. Wala nang manggugulo sa atin. Sagot pa ni Rafael. Napangiti naman ang dalaga. Good news naman pala. Pero bakit parang malungkot ka? Because I didn't really expect that the person who's behind it all ay kaibigan ko pa. Kahit sa maikling panahon lang. It was Rain. Rain? Rain Hunasan? Yung nalalang sa yung girlfriend mo? Yes. Mabait naman siya nung magkatrabaho pa kami. That maybe hindi ko pa siya talaga kilala. Napabuntong hininga na lamang si Karil at mas mahigpit na niyakap si Rafael. Umaasa siyang mapagaan ang loob nito kahit sa simpleng yakap lang. And by the way, punta ka sa press con bukas. Private naman yun at konti lang yung tao na nandoon from media. Kaya kung okay lang naman sa'yo. Anong gagawin ko naman doon? Takang tanong niya. Moral support? Sasagutin ko na lahat yung mga katanungan ng mga tao tungkol sa issue. It's time for me to speak up na hindi nakagaya nitong nakaraan. I was so afraid to do that because it might just complicate things. Lalo pat nadamay kayo ng tatay mo. Sige, pupunta ako. Sagot ni Karil. Kaya naman kinabukasan, naghanda na si Karil para sa press ko na pupuntahan niya. Nag-alala pa ang tatay niya nang magpaalam siya, pero sinigurado ni Rafael na walang makakalapit sa kanya dahil may bodyguard siya. May sumundo kay Karil na tauhan din ni Rafael. Dinala siya nito sa kung saan gaganapin ang event. Sa likod sila dumaan dahil medyo madami ang mga tao sa lugar doon. Pinaupo si Karil sa isang sofa sa likod ng maliit na stage sa venue. May malaking TV doon kung saan nakita na niya si Rafael na nakaharap sa mga taga-press
at nagsimula na ngang magsalita. Good day everyone. I'm here today to finally clarify everything. Let's start with the rumor between me and Rain Honasan. Wala pong katotohanan yun. Magkatrabaho po kami sa isang project at nabahiran yun ng ibang bagay dahil sa isang reporter na hindi narespeto yung privacy namin. Panimula pa ni Rafael. May naglakas loob naman na magtanong agad. Pero malinaw po sa social media accounts ni Miss Rain Honasan na may namamagitan po sa inyo. Ibig sabihin po ba, gawa-gawa niya lang yon? Tumango naman si Rafael. Yeah, I didn't really expect her to do that. She's a good friend actually. Pero hindi ko alam na magagawa niya yon. Ang magpakalat ng mga bagay na hindi naman totoo. Ano pong masasabi niyo sa larawang kumalat sa isang hotel na pagmamay-ari ng pinsan niyo? Malinaw sa litrato na may kasama kayong ibang babae doon na nagngangalan umanong Miss Karil Joselito? That's true. I was with her that night. At sa totoo lang, nasasaktan ako na nadamay siya sa gulong ito. She's a great person. Tinanggap niya ako. Pati na rin yung ama niya. At ang masakit talaga sa akin na makakabasa ng mga pambabatikos tungkol sa kanya. So that means, sir, totoo rin yung kumakalat na chismis na kayo talaga yung may relasyon? Napabuntong hininga si Rafael bago unti-unting tumango na puno tuloy ng bulungan sa venue. Hindi yun basta chismis. That was true. Karil is the love of my life. And I hate to say this, but I really do everything to protect her. Even if I need to drag someone else down, wala akong pakialam. Seryosong saad pa ni Rafael. Suminghap ang lahat. May mga natuwa at meron din namang na-disappoint. Marami pang sinagot si Rafael na mga katanungan, lalo na sa mga ongoing projects niyang natenga dahil sa issue pero naitawid naman niya ng maayos at pinangako ni Rafael na magbabayad siya sa damages. Akala ng iba ay tapos na, pero nagulat sila nang pinagstay pa sila ni Rafael. Actually, there's another reason why you're all here today. Yun ay dahil gusto kong ipagsigawan sa buong mundo itong nasa puso ko. Panimula pa ni Rafael. Naguluhan ang mga taga-media, pero wala namang nagtangkang umalis dahil sayang nga rin naman kung mamiss nila yung opportunity. Ano yun, Miss Cortez? Tumingin ng diretso si Rafael sa harap ng kamera. Gusto kong iparating sa inyong lahat ang tunay kong nararamdaman ngayon. I want everyone to watch this, especially the love of my life, Karil. Anito, na siyang nagdulot ng matinding kaba kay Karil. I told you, once I fix everything, I'm gonna marry you, right? Tumayo ito kaya napuno ng bulungan ng buong venue. I'd like to get this opportunity to tell the world that I want you to be mine forever. Kaya Karil Joselito, will you be my Mrs. Cortez for the rest of our lives? Napuno ng hiyawan ng buong venue. Mas marami ang kinilig at nag-cheer kay Rafael. May mga iba rin namang hinanap si Karil sa crowd. Mas dumoble ang kaba ni Karil dahil doon, pero inaamin naman niya sa sarili na may kilig siyang naramdaman. At masaya siya sa totoo lang. Hindi niya tuloy maiwasang mapaluha, pero naudlot nang bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan siya. Niluwano ng isang babae na mas matanda sa kanila ni Rafael. Hi, I'm Josie, Rafael's manager. Labas ka na? Sabihin mo sa kanya yung sagot mo. Anito at kinikilig pa. Ay, I never thought that he could pull this stunt. Ang sweet pala niyang ma-in love. Bulalas pa nito. Agad namang tumayo si Karil sa kinauupuan at sumunod kay Josie. Sobrang kinakabahan talaga siya. Pero nang lumabas na siya ng backstage at nakita si Rafael na nakaluhod na at may hawak na singsing, parang hindi na nag-exist ang lahat. Parang silang dalawa na lang ang nandoon kahit pa madami ang mga nag-cheer sa kanila. Will you marry me, baby? Muli pang tanong ni Rafael, halatang kabado sa magiging sagot ni Karil. Pero tumango si Karil at mahinang natawa. Yes, oo na, tayo ka na dyan. Sabi pa niya kaya nagkansawan ang mga taong nandoon. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga taga-media habang kumukuha ng pictures nila. Nakangising tumayo si Rafael at mabilis na isinuot ang singsing kay Karil. Kalaunan ay naglapit ang kanilang mga mukha at unti-unting naglapat ang mga labi. Nagpalakpakan ng lahat dahil naging saksi sila ng dalawang taong nag-iibigan na hindi natinag dahil sa mga sunod-sunod na hamon na kinaharap nila. Na mga sandaling maghiwalay ang kanilang labi, ay hindi naman maalis ang kanilang ngiti para sa isa't isa. Shall we leave the place? Hindi na ako makapaghintay na masolo ka eh. Saad pa ni Rafael. Ikaw talaga? Pero sige. Sagot naman ni Karil kaya magkahawak kamay silang naglakad palabas ng venue.
Walang sumunod sa kanila na para bang alam na ng mga tao doon na kailangan nila ng time para sa isa't isa. Habang nagdadrive si Rafael, hindi nito binitawan ang kamay ni Karil. Panaka-naka nitong dinadampian ng halik ang likod ng kamay nito, kaya mas lalong namula si Karil. Excited na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Bulong ni Rafael sa dalaga. Habang umaandar ang kotse, maraming tumatakbo sa mga isipan nila. May halong takot at kaba. Pero sigurado naman sila na makakaya nila yon, lalo pat magkasama silang dalawa. Wala nang makakapaghiwalay pa sa kanila. Kaya naman dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rafael at Karil. Naway kayo po ay may natutunan at natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programa. At hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.